book of 1 Corinthians, chapter 14. 1 Corinthians chapter 14, verses 26 to 40. Ito po yung karugtong ng ating pinag-aralan po nung Sunday, or ating message po nung Sunday about proper decorum in church worship. So again, the word decorum means conduct or etiquette. Yan. So pag sinabi natin etiquette ay mga manners o kaugalian na dapat nating ginagawa or ino-observe sa oras po ng ating pagsamba. So, namulat na tayo doon sa general na concept ng pagsamba. So, which means yung ating acclamation sa Panginoon, sa kanyang kabanalan, sa kanyang kaluwalhatian. But now, because our theme this year is about living worthy of the gospel, so doon tayo sa bahaging ng practical. At mas practical pa ito, kasi yung mismong oras ng ating pagsamba sa Panginoon, ang ating pong makikinig para po sa umaga nito. So 1 Corinthians 14, 26 to 40. So samahan niyo po ako at tayo pong lahat magsitayo para po sa pagbasa. Tingnan po natin sa ating pong mga Biblia. Sabi po dito is, "What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. If any speak in a tongue, let there be only 2 or at most 3, and each in turn, and let someone interpret. But if there is no one to interpret, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God. Let 2 or 3 prophets speak, and let the others weigh what is said. If a revelation is made to another sitting there, let the first be silent. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged. And the spirits of prophets are subject to prophets. For God is not a God of confusion, but of peace. As in all the churches of the saints, the women should keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but should be in submission, as the law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church. Or was it from you that the word of God came? Or are you the only ones it has reached? If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized. So my brothers, earnestly desire to prophesy, and do not forbid speaking in tongues. But all things should be done decently and in order." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, purihin ka o Diyos sa umagang ito. Sa pagkakataong muli na ikaw po ang maghayag, at ito naman po ay maging pagpapala sa amin. Patuloy kaming mahubog sa aming buhay, pagsamba, kung paano po kami umakto at kung ano pong pag-uugali ang dapat namin gawin sa pagharap po namin sa iyo pong banal na presensya. Patuloy po namin magawa ito, Panginoon, maging buhay namin ito, O Diyos, at hindi lamang ito prinsipyo na ilalagay lang namin sa aming pong kaisipan. At ang iyong pong lingkod, gamitin niyo po lamang na tagapagsalita. Humingi po ko sa iyo ng karunungan at kapatawaran sa lahat ng aking pong mga kasalanan. Itago niyo po ako, Panginoon, sa likod ng iyong pong kabanalan. Ikaw lamang ang mahayag at mabigyan ng kaluguran sa aming pong pag-aaral ngayong umaga. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat po at tayo pong lahat ng mga kaupunan. So, nung Sunday ho, ang ating napakinggan is about the first 2 description or some kind of principles about church decorum or etiquette. So, medyo kasi technical, masyadong technical yung decorum. Pero ang ibig sabihin mo yan is conduct o pag-uugaling behavior. Kasi nga, isa rin yan sa mga concerns po natin, lalo't ang ating pong pinag-aaralan is about worship, yung ating pong pagsamba sa Diyos. So ano ba yung application natin sa worship? So not only that we revere God,
sa kanyang kabanalan, kagaya ng ating binasa po kanina sa Psalms 96, that we should worship the Lord. Let us worship the Lord in the splendor of holiness and tremble before Him. So talagang tayo ho ay magpatirapa, tayo ho ay manginig sa takot, but it doesn't mean yung takot na yun is yung phobia na kind ng takot. Halimbawa ay nandito ang presensya ng Panginoon, kagaya ni Adan. Nung siya'y nagkasala, di po ba? Anong nangyari? Nagtago siya. But ngayon, so tayong mga iniligtas ng Panginoon, so humaharap po tayo, pero hindi naman na yung pagharap natin is kagaya nung Pariseyo, doon naman sa aklat ng Lucas, or nung publican, doon sa Luke 18, na talagang ipinagmamalaki niya sa Diyos ang kanyang mga nagawa. So, bilang isang Pariseyo, bilang isang tax collector. So, hindi ho ganun. But, kumbaga, ang makikita natin dito is yung puso talaga na nagpapakababa. So, sa Isaiah, mababasa naman po natin, with a contrite heart. Puso na mababa at nagdadalamhati sa kanyang sarili, sa kanyang kasalanan. So, ito yung worth na puso or worth na karapat-dapat na puso na paglapit sa Diyos. At ito yung masasabi nating karampatang pagsamba sa Panginoon. And also in Romans 12, mababasa din po natin that we should present ourselves as a living sacrifice, which is our spiritual service. So, ihandog natin ang ating mga buhay. Okay? Living sacrifice. Ialay natin ang ating mga buhay bilang banal at kalugod-lugod sa Panginoon. So first, heading natin last Sunday is that it is obligatory. So hindi ho choice ng church or preference lang ng church na i-observe yung tinatawag nating church decorum or church etiquette. Kasi nga, katulad ho ng mga instances na hindi po natin maiwasan sa oras po ng ating pagsamba, so yung mga distractions na nangyayari po sa oras ng ating pagsamba. So kaya nandun lagi yung mga reminders, nandun lagi yung mga rules na dapat gawin habang sumasamba sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na mawawalang kaligtasan pagka halimbawa na naging cause tayo ng distraction. Naku, nawala na ang kaligtasan nung nag-distract na yon. So hindi ganon. But here is application ho natin doon sa pag-aaral ho natin kung sino ba ang Panginoon at bakit natin siya sinasamba. So, first is that He is our Creator. Siya yung ating dakilang madilikha. And then tayo naman ay kanyang dilikha. So, we're just creatures na kung saan ay binigyan ng buhay ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Kaya ito ho ay obligasyon ng iglesia. Obligasyon ho ng bawat isa sa atin kung tayo ho ay bahagi ng iglesia. So, sabi ng 1 Timothy chapter 3, we should know how, we should know how to behave in the household of God. Okay? So, dapat tayo ho ay magkaroon ng wastong pag-uugali sa ating pagsamba sa Diyos. Next, it is observable and not merely appearance. Hindi lang na tayo ho ay present sa oras ng pagsamba sa Panginoon, automatically worship na yon. Naglalaan tayo ng oras, 2 hours or 3 hours every Sunday, worship na yon. Pagka nabati tayo ng presider, worship na yon. So hindi po ganun ang tinatawag nating worship. But instead, sabi dito, kinakailangan ito ho is na-observe ho sa ating pamumuhay. Hindi lang ho nakikita tayo, which is yung presence ho natin, ito ho'y na-observe po sa atin. So, sa ating pananamit, for example, yung ating pananamit should be proper. Kaya sabi doon sa 1 Timothy chapter 2, sa mga kababaihan, sabi nga, they should adorn themselves in respectable apparel. Hindi dapat ang kasuotan nila ay nakakaagaw ng atensyon, kundi ito ay karespe-respeto sa Diyos. Kasi nga, kumaharap tayo sa banal na presensya ng Panginoon. Not with braided hair or costly attire. Hindi naman kailangang mamahalin ang ating isuot na kakatwiran natin. Kasi sa Panginoon tayo humaharap. No. But sabi nga, respectable.
Ito'y karespeto sa Diyos na pagharap. At yan ay, ang isang way ho natin is yung ating pananamit. So, wala nga naman ang isuot natin sa ating worship service ay yung isinusuot natin pag nagsuswimming. Di po ba? Samantalang pag tayo ho ay nagbabaptism, so, syempre, hindi naman pwedeng naka-swimming attire ho ang babautismuhan. Lalo na ang nagbabautismo. Ang sagwa naman, so doon pa lang na-observe, mahalaga yung attire, mahalaga yung ating demeanor. Yan. Para ma-identify talaga na nire-respeto ho natin ang Panginoon. Amen? So, ganun po. Kasi meron po mga churches na liberated pagdating dyan. Pero tayo, hindi naman tayo strict in a way na sa lahat ng, sabi nga, kahit maligo ka, na ikaw lang. So, hindi po. Sabi nga, meron po tayong discernment kung kailan at kung kailan hindi. Okay? So, proper clothing and proper appearance. So, with modesty. Kailangan maging mahinhin sa mga kababaihan. Pagdating naman sa mga kalalakihan is nandun yung ating self-control. Yung ating pagpipigil sa sarili. What is proper? For those who profess godliness. So, yun yung ating principle. Di po ba? What is proper? For those who profess godliness. So, we profess that we are Christians. So, tayo ho ay nagpapatotoong Kristiyano. Therefore, kailangan sa ating pananamit, sa ating itsura, mula ulo hanggang paa, pinakikitaan ito ng ating profession o yung ating patotoo bilang isang Kristiyano. Kasi nga, hindi na tayo para sa mundong ito eh. Bagamat tayo nakatungtong pa rin sa mundo, hindi na tayo para sa mundo. So, we're not of this world. Kaya, last Sunday, we focused on proper behavior in dealing with distractions habang meron po tayong gawain. And we should not be a distractor, nor the one who gets the church's attention that is supposedly for God. So, ang attention dapat natin pag tayo nasa oras ng pagsamba sa Panginoon lang talaga. Hindi tayo ma-distract ng kahit siyo o kahit ano. Halimbawa, worship service, may tumuko. Prayer meeting, halimbawa, may tuko, may biglang tumuko. So, naagaw na ng tuko yung attention natin. Hindi po ba? O di kayo, bibiglang tumawid na daga. Habang tayo ho ay naggagawain. Di ba? So, maging aware ho tayo kahit sa mga ganong pagkakataon. Sapagkat tayo ho'y nakaharap sa Panginoon. So, it is our obligation and we must observe it kahit sa ating personal date. So, meron ba tayong personal date sa Diyos? Ano ang ating itsura? Pag tayo nananalangin, baka tayo nakahubad. Wala tayong pang-itaas. So, that is, kumbaga, disrespectful sa Panginoon. Di ba? So, kailangan nandun yung ating preparedness. Kaya, sa susunod naman, so sa second part po natin ng ating sunod na heading ho, our third principle here is that church decorum is orderly. So, syempre, pagka sinabi nating manner or conduct, order yan, or orderly. Kaayusan. Hindi kaguluhan. Di ba? So, orderly, not disorderly. So, there are some churches na kung saan ang definition nila ng orderly worship ay magkaroon ng magandang bahay-sambahan. Magkaroon ng magandang bahay-sambahan, very convenient, malawak, pwedeng magpagala-gala ang mga bata. So, maganda ang pagkakaayos ng mga pews, ng mga upuan. Tapos yung interior, may pagka-aesthetic, ang design. Tapos yung mga ushers, very graceful sa kanilang pag-welcome at pag-aasikaso sa mga visitors. Tapos yung program, very, sabi nga, nakaka-uplift ng soul. Yung mga hymns, the message, expository, okay? Marami pa.
So, yun yung para sa kanila is definition ng orderly worship. Yan. So, ginagawa din yun sa Evangelion actually. Ano? So, yung mga tao talagang dinumero kapag umupo, dinumero pagka tumayo. Di ba? Pag oras ng pagsamba, oras ng pagsamba. Pag nalate ka ng 1 minuto, hindi ka na magbubuksan. Sarado ng pinto. Okay, may ganon. May ganong klase ng relihiyon. Ganon kanilang pagrespeto sa kanilang pagsamba sa Diyos. Bagamat alam naman natin na hindi tutunay na Diyos ang kanilang sinasamba. Pero at some point, makikita natin yung kagandahan na kailangan aware din po tayo kahit doon sa oras. Yan. Sa oras ng ating pagharap sa Panginoon. Kasi ang tinatawag nating punctuality ay sukat din yan ng ating pagmamahal sa Diyos. So yun po yung sinasabi mo doon. Ang oras natin, pagpasok ng bahay panambahan ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Panginoon. And malaking disadvantage so pagka tayo nahuli sa oras ng pagsamba. Kasi daw, may nabasa ko nasabi daw doon, pagka na-late ka at mas mahaba yung oras ng na-late ka, mas malaking blessing ang nawala sa iyo. Okay? Mas malaking nawala sa iyo kaysa doon sa ikaw ay maagang pumasok sa oras ng pagsamba sa Panginoon. So, yun yung tinatawag nating orderly worship, but dito ho sa ating passage, makikita din po natin yung key factors na tinatawag nating orderly worship na kung saan meron din pong ibang local churches ang hindi nila or hindi sila aware dito. Kaya una, sabi dito, is spiritual gifts. So sa ating spiritual gifts, isa ho yan sa mga factor kung paano dapat natin ipinapakita o ano ba yung pagpapakita natin ng tunay na pagsamba sa Panginoon. So the bestowment of spiritual gifts is not meant for self-glorification. Because in the 1 Corinthians, the context nung ating binasa kanina, chapter 14, speaks of spiritual gifts. And not only that we have spiritual gifts, na kung saan ito'y mula sa Santong Espiritu, na para magamit natin sa iglesia, kailangan accordingly din natin itong ginagamit. In order din ho natin itong ginagamit. Hindi lang basta tayo magmamalaki na meron tayong spiritual gift. Na tanggap natin si Kristo, meron akong spiritual gift na ganito. Ipagmamalaki natin, itataas natin yung sarili natin. So it is not meant for self-glorification. Kaya ang nangyari po doon sa Corinthian church, naging chaotic yung kanilang assembly, yung kanilang pagtitipon. Talagang sila'y nalito at sila ho ay nagkagulo. Sapagkat wala ho yung order, na wala yung kaayusan kung paano dapat, kumbaga in sequence, and kung paano dapat at kung kailan dapat gagamitin yung spiritual gift na meron sila. Kaya ito yung purpose ni Apostle Paul, kaya niya isinulat itong bahaging ito. So, in Corinthian church, most of them misused their gifts that caused confusion and chaos. Kaya nga doon sa verse 33, ang sabi doon, our God is not a God of confusion. Ang Diyos natin hindi Diyos ng kalituhan, kundi ng kapayapaan, kaayusan. Kaya order. Hindi baga sa korte. Pagka yung bugso ng emosyon, nung halimbawa na namatayan, tapos yung sentensya ay against doon sa kanyang nasasakdal, against doon sa kanyang inaasahan. So syempre, magwawala yan. So order in the court, di po ba? So syempre, nandun dapat na panatilihin yung kaayusan sa korte. Kasi pwedeng makaapekto yan doon sa magiging hatol, somehow, nung hukom. Kaya sabi diyan, ganun din po sa iglesia or sa church. So, Paul reminded them, okay, first, your aspiration or your aim sa paggamit mo ng iyong spiritual na kaloob.
So, kapag ikaw ay bahagi na ng church, automatically, gagamitin mo na yan. Hindi yung basta parang pipilitin ka na magpagamit ka na sa ministry. Kasi meron kang kaloob dyan. Kita ko sa'yo na may kaloob ka para dyan. Pero ikaw mismo magkukusa. Di ba? Doon sa pagkukusa natin na magpagamit sa Panginoon with our spiritual gift, kailangan meron tayong aim. Meron tayong meron tayong objective. At ang objective po natin, sabi po dito sa verse 26, pinasa po natin kanina. Okay, tingnan po natin. What then, brothers, when you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, or a tongue, or an interpretation, let all things be done for building up. So, this is for building up. Magpapagamit ka for building up of the church. For building up of one another. So, not to parang camp mentality, So, but to edify. Okay? Hindi yung nadapa na, yuyurakan mo pa. Kundi, tayo ho ay magtutulungang ibangon ang isa't isa. Amen. Yan. So, that is the word building up. So, that is edification. Okay? So, yun po yung salitang building up, sabi po dito. So, let all things be done for building up. So, what is your settled goal in using your spiritual gift? So, ano ang iyong goal sa paggamit mo ng iyong kaloob na spiritual? So, halimbawa, marunong kang umawit. Di ba? Dati, ang kinakanta mo dati, mga kanta ni Engelbert Humperdinck. Sino yun? Kasi yun yung mga sikat na awit noon, 60s, 70s. Pag medyo bago-bago, di si Michael Jackson, 80s. O di kaya basta yung mga sikat noon, dati yung mga kanta mo, ngayon ang kinakanta mo na yung mga sulat na ni Fanny Crosby. So, hymns, So, yun po yung makikita natin. So, now you have that kind of talent or gift. Kanino mo na dapat ito papagamit? So, hindi na para sa pleasure, ng nakagagami, kundi para sa Diyos. So, kasi meant for for the glory of God, not for self-glorification. And same, sabi nga, doon sa iba pang gifts na meron po tayo. So, sa pagtuturo natin, so, halimbawa, tayo po ay isang educator. So, doesn't mean na yung tinapos natin ay iiwanan natin para sa ministry. Kasi, pwede rin gamitin ng Panginoon yung ating profession para mai-share po natin yung salita ng Panginoon. Okay? So, yun po yung idea dito. So, what is your settled goal in using your spiritual gift? Will it help your brother or sister in Christ to be more committed and mature in faith? So, kapag ginamit ko ba itong spiritual na kaloob na ito, mapapalakas ko ba ang aking kapatid sa pananampalataya? O yung sarili mo ang maitataas mo? Kaya sabi dito is for building up. So that is the word edification. Next, verse 27. If any speak in a tongue, let there be only two or at most three, and each in turn, and let someone interpret. So, binanggit dito yung particular na kaloob, which is a gift of tongues. So, alam naman natin that itong gift of tongues is isa ho sa tinatawag na sign gifts. And our stand here is that wala na siya. So, cessation tayo. So, cessationist. So, wala na yung mga tinatawag nating sign gifts. Kasi nga, yun ay temporary lang para sa proclamation ng gospel. During the time of the apostles.
So, para talagang authenticate yung kanilang pagkatawag bilang apostle ng Panginoon. So, kaya meron silang natatanging kakayanan upang patunayan na sila talaga ay mula kay Kristo, kinatawan ng Panginoon. So, ngayon, sabi nga, may mga churches so nung unang panahon na may nag-exercise pa rin, but dahan-dahan na po siyang nawala. Kasi nga, tapos na ho yung Bible. So, ngayon, tapos na ho Bible. Okay? So, there's no need na para magkaroon pa ng tinatawag nating revelation na kumbaga extra. Yan. So, bukod sa Bible. Yan. Yung kasi yung kiniklaim ng iba meron pang extra biblical or bukod na pagpapahayag ng Diyos sa Bible. Pero tayo, Bible lang. Di ba? Kaya hindi na natin kumbaga nililingon, na meron pang gifts katulad po ng tongue o yung pagsasalita ng wikang naiintindihan. Okay? Kasi yung ibig sabihin ng intang dito is naiintindihang lingwahe. Hindi ho ito yung lingwaheng yung gibberish na galing mag-interpret. may naalala ko doon sa Tanawan dati. Hindi ko maintindihan sinasabi. Ang ibig sabihin nito ganito, ganyan. Pa. Ay daig pa ang interpreter ng, di ba? So sabi dito is, if there is no one to interpret, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God. So, hindi ko pwedeng sabay-sabay magsasalita, hindi pwedeng lahat magsasalita. So, kaya sabi dito, your arrangement. So, there must be arrangement in using your spiritual gifts. In our worship service, kapag oras mo na para ikaw ay gawin yung gift mo or exercise mo yung gift mo, do you take your turn? So, yun yung makikita natin dyan na kung ikaw may spiritual na kaloob at oras ng pagsama mo sa Panginoon, ginagamit mo ba ito sa tamang oras? At sa oras kung kailan natin dapat gamitin. When the worship service is ongoing, do you pray for divine supervision on each part of it? At talaga bang may puso nating sinusunod ang bawat yugto nito, yung bawat yugto ng ating pagsamba sa Panginoon? Pag sinabi ng presider, tayo, tatayo. Pag sinabi ng presider, upo, uupo. Pag sinabi ng presider, basa, basa. Pag sinabi ng pastor, makinig, makinig. Pag sinabi ng pastor, huwag tatayo. Tatayo. Ay, pastor, hindi ko na kaya. Ano po? So, yun yung sinasabing arrangement. Pagka wala mo ditong interpreter, sabi kasi dito, if there's no one to interpret, let each of them keep silent in church. Huwag niyo basta imik ng imik. Meditate and pray. Ikaw ay manalangin sa Panginoon. So, makiayon tayo doon sa arrangement ng worship. Hindi yung sumasalungat tayo sa worship. Amen? Amen. So ito po ang sabi, And in verse 29, let 2 or 3 prophets speak and let the others weigh what is said. So, same. So, meron tayong gift of tongues, and dito naman is gift of prophecy. So, we know what prophecy is assigned gift also. But ngayon, so yung sinasabing prophecy dito is yung pagtuturo natin ng katotohanan ng salita ng Diyos. So, not simply we prophesy about the future events na ganito ang mangyayari sa taong ito, na magugunaw ang mundo dahan-dahan, ang mga iceberg ay nagtutunawan. Hindi ganon. Natataas ang sea level. So, hindi ko ganon. But ang sabi dito is the truth to be revealed and to be taught. Okay? So, if a revelation is made to another sitting there, let the first be silent. So, ma-maintain talaga yung kaayusan, at hindi yung kalituhan sa pagsamba. For you can all prophesy one by one so that you may learn and all be encouraged. The objective, again, to be encouraged and learned. And the spirits of prophets are subject to prophets. So
So, ang ating pangatlo is awareness. Your awareness, in other words, discernment in using your spiritual gifts. Kailangan nandun yung ating discernment sa paggamit ng ating spiritual na kaloob. So, sabi nga, gifts were not to cause confusion in the meetings. And prophets were not only to judge others with discernment, they also have, sabi dito, they also to have control over themselves. Hindi lang sila binigyan ng right to judge, okay, others with discernment. So yung about the gift of prophecy, but also to control themselves. Kasi nga, ang risk ko dito is yung tinatawag nating out of mind. Yung out of mind and out of spirit na klase ho ng pagtuturo o ng paggamit ng kanyang kaloob. So, meron po akong isang kilalang pastor na na-invite po siya na guest speaker ho sa isang church. Siguro anniversary. And yung church na ito may ang background niya, may pagka-Pentecostal. So, siya ho ay Baptist. So, nung siya ho in-invite na guest speaker, talagang siya ho ay parang na-trauma or nabigla. Kasi, praise and worship pa lang, 2 oras. And ang stand ho nila, pagka praise and worship, hanggat hindi pa daw sinasabi ng Holy Spirit na tumigil, hindi sila titigil. 2 hours. Isang kanta, ilang beses ulitin. Di ba? So, which is, alam natin, hindi tama. Based on our discernment bilang isang Kristiyano. So, praise and worship 2 hours. Ang worship service natin 2 hours lang eh. Minsan umahaba pa. Because of idle time. Pero, sinisika po natin, na ginagawa natin to with discernment. Okay? With understanding. So, we're not gifted by God to confuse one another, but to learn or to be learned and encouraged. Okay? O to learn and encourage others. So, yun po yung atin. Hindi nito tayo magdala ng kalituhan, kaguluhan, at pagkakawatak-watak sa loob ng iglesia. Hindi ba't ito ang problema ng Korinto? Kung natatandaan po natin dun sa chapter 3, may nagsasabing sila ay kay Apollos, may nagsasabing sila ay kay Cephas, may nagsasabing sila ay kay Pablo, may nagsasabing sila ay kay Kristo. Talagang ang gulo, no? Kaya salamat na lang sa Panginoon. Lumipas ang 1,000 taon sa panahon po natin ng church natin by the grace of God. So, huwag naman sanang mangyari. Wala akong partisanship. Wala akong division. So, wala tayong preferred preacher or preferred teacher. Amen? Amen. Kasi ang Panginoon ang nagtatayo hindi naman tao Magkakaiba lang ng way or sabi nga ng pagde-deliver ng Word of God. Hindi man tayo pare-pareho, pero still, it is the Word of God. Ito yung salita ng Diyos. So, awareness or discernment. Okay? So, spiritual gifts, application, are to be used for building up one another in the body of Christ with initiative and insight. So, you should have the initiative and the insight in using your spiritual gift upang ang ating pagharap sa Diyos ay nakaayon sa tinatawag po nating church decorum or church conduct. So it's used or are to be used for building up. Romans 14:19, sabi dyan, Romans chapter 14 verse 19, so then, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Okay? Building up of one another. So, kahit doon sa tinatawag nating matters of conscience, so always seek the glory of God. And for the upbuilding of one another.
So, itatayo natin ang isa't isa sapagkat tayo isa, pinag-isa tayo ng Panginoon, at tayo hong lahat ay magtulungan sa ating ministry. Okay? Pagmiministeryo po natin. So, yan po yung ating first in spiritual gifts. And then next po natin, sa susunod na po itong linggo mga kapatid, kung basahin po natin in verse 33, "For God is not a God of confusion but of peace." Kaya peace and mutual upbuilding, as in all the churches of the saints. Churches of the saints, which means true believers. Tunay na mga Kristiyano o mananampalataya. So yung verse 34 naman, sa susunod na pong linggo ito mga kapatid, ano po, third part na, "The women should keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but should be in submission as the law also says." So, ang sunod natin dyan is in speaking positions. So, sa posisyon ng sasalita o pagbabahagi ng mensahe, so, permitted ba ang kababaihan? So, obviously, sabi ng Bible is no. At ang sabi ko dito, they should keep silent in the churches. It doesn't mean hindi sila iimik sa loob ng church. Lalagyan ng tape ang mga kababaihan dito. Bakit maingay? Ang babae lang ba maingay? Yung bata nga maingay eh. Ano ha? So, para ma-maintain ang orderliness ng church, so hindi. Ano po? Pero sa susunod po natin, itutuloy. Ano po? So, about speaking. Kasi nga, order. Okay? Parang may glimpse na ito actually. Order. Ano bang kaayusan buhat sa Diyos? Order in the church. Okay? So, yan po ang susunod natin. Ano ho? By the grace of God. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ito na tunay po na ang layunin ay upang kami mapabuti at hindi ho kami maging kalituhan at maging dahilan ng distraction sa inyo pong iglesia. At humingi po kami, Ama, ng karunungan at patuloy ho ninyo kaming gamitin, Panginoon, sa bahaging ito. Na makiisa kami sa kaayusan at pagsamba na katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Yes. Muli, ang lahat ng ito ay amin lamang pong iniaalay sa iyo. May pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.